Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas hanggang sa susunod na panahon ng pag-ani ng palay sa unang bahagi ng 2024. Ito ang sinabi ng Department of Agriculture o DA pagkatapos inanunsyo na may halos kalahating milyong metrikong tonelada ng bigas ang darating sa bansa. Ang bigas na ito ay inangkat ng pribadong sektor at inaasahang darating anong araw man ngayon hanggang sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Kabilang ito sa kasunduan ng mga kumpanya na may hawak ng rice import permits at ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sinabi naman ni Undersecretary Roger Navarro, DA Officer in Charge for Operations, na mayroong dumating sa bansa na humigit kumulang 100,000 tonelada ng imported na bigas. Ayon kay Navarro, bahagi ito ng 475,000 metriko tonelada ng import permit na nagmula kay Secretary Chu Laurel. Sinabi pa ni Navarro na ang kabuang konsumo ng bigas sa Pilipinas kada araw ay nasa 36,000 metriko tonelada o nasa mahigit 1,000,000 metriko tonelada kada buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinapayagan ng Department of Trade and Industry o DTI na bawasan ng mga manufacturers ang bigat ng kanilang produkto para mapanatili ang presyo o tinatawag na shrinkflation phenomenon. Sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, ito lamang ang paraan para sa mga manufacturers na hindi taasan ang presyo ng mga bilihin. Dagdag ni Assistant Secretary Nograles, basta't hindi nasasakripisyo ang kalidad ng produkto, isang business decision ang kanilang gagawin. Ayon pa kay Nograles, hindi nila pwedeng patawan ng parusa ang mga manufacturers dahil hindi naman ito lumalabag sa Price Act. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nais ng Danish Dairy Board o DDB, isang organisasyon na responsable sa dairy production at export mula sa Denmark, na dagdagan ang pagpapadala ng organic dairy products nito sa Pilipinas. Ayon sa DDB, dahil sa lumalagong dairy trade sa pagitan ng dalawang bansa, balak nilang lawakan ang pagpapadala ng gatas sa Pilipinas. Sinabi ng DDB na mataas ang demanda sa mga dairy products sa Pilipinas at inaasahan pa nilang tataas ito ng 3%. Sa nasabing pagtataya, posibleng umabot ng hanggang 3.5 milyong metriko tonelada ng gatas ang maipapadala sa bansa hanggang sa katapusan ng taong 2024. Binigyan diin ng DDB na tanging mga dekalidad ang ipinapadala nitong produktong gatas sa Pilipinas kaya't pasado sila sa mga standards ng bansa. Bukod sa gatas, nagpapadala din ng cream milk, organic fresh milk, cream cheese at iba pang organic dairy products ang DDP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.